ni Ma'am Ivy sa pisngi at saka tenga nyo kanina, di ba gawain niyo ni Ma'am Clarice? Nung tinawag kang Monko, o huwag mo sabihin na coincidence din yun. Pwede ba? Hindi ako iniwala sa mga sapi-sapi at saka multo-multo. Pwede huwag mong insultuhin yung memory ng asawa ko by suggesting na sumasapi siya kay Ivy. Do you understand? Kararating na natin dito, gusto mo na umuwi. We're not going anywhere hanggat di ko na-accomplish yung pinunta ko rito. Kinakanta. Diyos ko naman. Bakit mo kinakanta yan? Naisip ko, nagpap sa utak ko, tapos na-LSS ako, kaya kinanta ko. Team song yan ni Sir Frank at ni Ma'am Clarice. Hindi ko alam. Malakas talaga yung kutob ko na nandito pa ang kaluluwa ni Ma'am Clarice. Ginagamit niya yung katawan mo para magparamdam kay Sir Frank. Clarice! Kung nagbalik ka, magpakita ka! Huwag mo akong pahirapan ng ganito! Di ba we made the pact? Sabi natin dito tayo mag-aayos. Kung nagkakatampuhan tayo bago matapos yung araw. Ako talaga tumun ko. Chetel, Mongko, I love you so much. You know, I never believed in ghosts or possessions. Akala ko sa pelikula lang yun eh. So paano mo ito nagagawa? Hindi ko rin alam, Monk. Pero ang importante, natupad na ang promise ko sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo, babalik ako? And I will always be with you. I miss you so much. Dami ko sanang gusto sabihin sa'yo, kaya lang medyo weird na si Ivy yung tinitingnan ko. Isipin mo na lang yung mukha ko. Imaginein mo na ako ang kausap mo. Pinagdasal ito. Nakap kayo. Pero bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit hindi noon pa? I'm so sorry, man, girl. Alam kong matindi yung pain na pinagdaanan mo na nawala ako. Sana noon pa, dinamayan na kita. Mabuti na rin siguro na nangyari ito ngayon. Gusto ko sanang bumawi sa'yo. Bakit naman? Kasi anniversary natin bukas. Yung last anniversary natin, sobrang sakit nung nangyari dahil nawala ako sa'yo. Gusto ko sanang palitan yung bad memories na yun by being with you sa anniversary natin. Is that a promise? What the hell is going on here? Babe, bigla na lang akong niyakap ng pinsan mo. Ha? No. Hindi. Wala ka naalala? Sinapian siya ni Clarice. And I was hugging my wife. Do you know how crazy that sounds? Yeah. Nababalik ko na dahil sa kalasingan mo. Lalagpasin ko to dahil you're my cousin. I mean, what am I supposed to do? You're my boss. But please, mahiya ka naman sa akin, no? Pull yourself together. Sir, Parang tama yung hinala mo, Rowena eh.
Parang talagang sinasaniba ni Clarice si Ivy. Ang dami niyang alam na kami lang ang nakakaalam. Pati kung saan kami magkikita pag nagkakatampuhan kami. Alam ni Ivy. Sabi ko sa inyo, sir ayaw niyang maniwala Ano, tatawag na ba ako ng pare, ng exorcist, ng albularyo? Bakit? Para manahimik na po yung kaluluwa ni Ma'am Clarice. Alam mo, kung talagang bumalik si Clarice, yun dahil pangako niya sa akin yun. So why will I drive her away? Nakapag-usap kami pero sandali lang kasi dumating si Jude Pero nangako siya sa akin, babalik daw sa bukas anniversary namin. Pumayag si Ma'am Ivy? Actually, hindi niya natatandaan Ala, sir. Paano sa Sir Jude? Baka hindi niya magustuhan na parang ginagamit niya yung girlfriend niya. Okay, ang tagal ko naging miserable. Kung totoong nagbalik nga si Clarice, hindi ko siya pakakawalan. Pero sir bumalik nga po si Ma'am Clarice, pero hinihiram lang niya ang katawan ni Ma'am Ivy. Sir, hindi niyo po pwedeng angkinin si Ma'am Ivy dahil pag-aari na sila ni Sir Jude. Ay. Congrats, babe. You did a great job. Sa wakas, tutunan natin si Frank. Paniwalang-paniwala siya na sinasapian ka na ni Clarice. Hindi tayo pupunta doon para magbakasyon, ha? Alam mo naman ano yung purpose ko kung bakit ko bibisitahin si Frank, di ba? Hello. Ikaw si Frank? Sino ka? Kasama ako ni Jude. Ivy. Ivy? Ayoko mag-ulit to, Kakaproblema tayo, Jude. Ivy? Ivy? Sir Frank, tinan mo naman nahilo-hilo yung tao dahil sa ginawa mo, pinagsisigaw-sigaw mo. Baka gusto mo mag-sorry. In the darkness, you will see the light. Huwag mo akong pakialaman! Bumalik ako sa'yo. Like I promised. Ako to. Si Clarice. What the hell is going on here? Sigurado ka ba hindi ka nahalata ni Frank? Nakatulong naman yung information na finid mo. Buti na nga lang na sa akin na nagkakwento si Frank tungkol kay Clarice. Saka na-witness ko rin yung love story nilang dalawa. Oh, problema mo? Parang hindi ka masaya. Hindi. Babe, di ka ba natatakot? Baka mamaya talagang multihin tayo ni Clarice sa ginagawa nating pangluloko. Para kang bata. Naniniwala ka sa multo? Desperado lang yung Frank na yun, kaya kahit ano paniniwalaan niya. Paano kung madulas ako? Baka mamaya may itanong yun tapos hindi ko alam kung ano isasagot ko. Magbubuking na tayong dalawa. Nangyari niya di... Ano, mag-improvise ka.
Di ba magaling kang actress? O patunayan mo ngayon. Konting tiis na lang. Right? Just stick with the plan. Bukas, sa anniversary ninyo, sabihin mo sa kanya na iiwanan mo na ako. Sasama ka na sa kanya bilang Clarice. Okay? Then, kumbinsihin mo siya na pirmahan yung power of attorney. Pagkatapos yun, makukuha ko na yung full control ng kumpanya. Pag nakuha ko na yun, everything you want, I can give it to you. Okay? This is for our future. I'm doing this for us. Okay? So, konting tiis na lang. Just trust me and do everything I say. Okay? Hello? Oh, may sapi ka na rin, sir? Mukhang masarap yung tulog mo, kuya. And I'm glad you took my advice from last night. I'm glad the old Frank is back. Nag-ayos lang ako. Alam niyo naman kung anong araw today, di ba? Wedding anniversary niyo ni Ate Clarice. And her death anniversary. If you want, I can cancel yung site visit sa cattle farm para masamahan kita. Baka kailangan mo ng kausap. Help you forget. No? Asikasuhin mo yung kailangan mong asikasuhin. I'll be okay. Babe. Pwede sumama mo na si Kuya today? Para hindi naman siya malungkot. It looks sober naman, kaya I'm sure hindi mangyayari yung nangyari kagabi. Sige, no problem. Babe, what time ka uwi? Ha? Ewan. Huwag mo ko intindihin. Basta yung billing ko, huwag mo kalimutan. Oo, ako na bahala din, wag ka na mag-alala. Counting on you. Love you, babe. Hello, Cesar? Oo, pupunta na ako. Oo, pupunta na rin yung vet na magbibigay ng vaccine treatment. Oo, sige. Frank, malayo pa ba? Ito na, malapit na tayo. Sakit na ng paa ko eh. Halika, pasan ka sa akin. Gusto mo? Ha? Pasan. Ay, hindi na. Okay lang, kaya ko naman. Okay. Ito na tayo. Halika. We're here. Ang ganda. O, di ba? Sulit naman, di ba? Nakakawala ng pagod. Wala ka bang naalala at tandaan? First time ko lang naman dito. Oo nga. Kalimutan mo yung tanong ko. Frank, okay ka lang? I haven't been here since Clarice died. Hindi ko kaya eh. Alam kong malulungkot lang ako. Kita ko nag-propose sa kanya.
Kaya ngayon nararamdaman ko na nandito siya. Nararamdaman ko yung presence niya. Mahal na mahal mo talaga si Clarice, no? Kayo ni Jude, anong special place niyo? Wala kaming ganun eh. Alam mo, importante yun, yung may mga special something kayo sa relationship niyo. Kasi, marirelieve niyo yung moment eh. Maaalala niyo kung gaano kayo kasaya, gaano kayo ka-in-love ng mga panahon yun. Siguro iba-iba lang talaga yung mga relationships. Si Jude kasi yung tipong parang practical lang. Basta enough na sa kanya yung malaman na mahal namin yung isa't isa. Actually, sa aming dalawa, si Clarice yung mas nagbibigay ng sentimental value sa mga bagay. Spent our honeymoon in Paris kasi yun yung setting ng favorite movie namin. Hindi nagsimula yung tawagan namin na Mon amour, mon cœur. Baduy na baduy ako dun dati. Kornihan ako. Pero ngayon, I would give up everything just to have her beside me. Matawag ko siya ulit ng Mon amour. Makantahan ko siya, I would do anything. Give up everything. Makasama ko lang siya ulit. In the darkness, you will see the light. No matter how hard life is, I'll be by your side. I can see you. I'll be with you. Ang dami ng pinamili mo, sir, ah. Bonggang preparation nito. Kaya lang, sir, paano kung hindi dumating si Ma'am Ivy bilang si Ma'am Clarice? Nangako sa akin si Clarice na darating siya. Kaya naniniwala ako na mangyari yun. Eh, sabi mo nung dinala mo si Ma'am Ivy sa tuktok ng burol, wa-epek. Eh, paano pala, sir, kung one time, big time lang pala yung pagsanib niya kahapon kay Ma'am Ivy? Dali. Ba't parang dinidiscourage mo ako? Alam mo, ikaw ang unang-unang nagpilit sa akin na maniwala dyan sa mga sapi-sapi na yan. Anong nangyari? Sige, sir, prangkahan na. Ayoko naman na konsentihin kayo kasi delikado yung ginagawa ninyo. Sir, paano kung tuluyan ng mahulog ang loob nyo kay Ma'am Ivy? Dahil nakikita nyo si Ma'am Clarice. Sir, masasaktan lang kayo. Dahil taken na po siya ng iba, ng pinsan nyo pa. We're just gonna have dinner. Walang masama doon. Sige po. I haven't been here since Clarice died. Hindi ko kaya eh. Alam kong nalulungkot lang ako. Dito ako nag-propose sa kanya. Love you, babe. Hello, Cesar? Oo, pupunta na ako mabitak. Ang daming gusto maging artista. But how many make it? I mean, don't get mad, but I think it's time you consider, I don't know, abandoning that dream.
Hello, babe. Oh, kakatapos ko lang dito sa farm. Oh, how's everything there? Ito kakatapos ko lang magbihis para dun sa dinner na prepare ni Frank. Oh, that's great. Basta galingan mo pa pag-uuto sa kanya, ha? At tell him all the stuff he wants to hear na you want to continue your love story with him, you want to go away with him and live happily ever after. Basta whatever he wants to hear, ibigay mo na lang. Basta importante, isayin niya ang power of attorney para naman he can leave the company in good hands. Hello, Ivy? Narinig mo ba sinabi ko? Oo, narinig ko. Ba't di ka sumasagot para akong nakikipag-usap sa multo dito, ah? Jude, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Meron ba tayong favorite place? Or favorite song? Or, ewan ko, favorite movie? Ivy, ano ba yan? Wala akong panahon sa mga nonsense na tanong mo. Punta ka na doon, huwag mo paghintayin si Frank. Ha? I'm expecting good results. Bye. Monica? The sadness you try to hide in your smile, I can see you. I'll be with you. And if you feel like there's no hope within your soul, I will always be Sa totoo lang nalulungkot ako pag nakikita kang ganun. Huwag ka nang umalis. Paano si Jude? Please choose me. Wala akong pakialam, lumayo tayo. Kahit saan, basta magkasama tayo. Gusto ko makasama asawa ko. Pero kung patuloy siyang sasapi sa'yo, without your consent, mali naman yun. Kaya nagdesisyon ako. Ako na lang lalayo. Ano ibig mo sabihin? Ako na lang sasama sa kanya sa kabilang buhay. Ibibigay niya sa'yo yung kumpanya tapos sasamahan niya yung asawa niya sa kabilang buhay. Halika na, pigilan natin. At sa pangalan yung pinsan mo.
Kung yun ang gusto niyang gawin, bakit ko siya pipigilan?